Ang era ngayon ng malalakas sa One Piece ay hindi na basta-basta. Dapat may mga sapat kang kakayahan na talento na kayang pumalag sa mga mas malalakas na nilalang. Sa bidyong ito, hindi lang basta tatalakayin natin ang Devil Fruit, kung di kikilalanin natin ang mga pinakamalalakas na individual na nagtataglay ng napakapambihirang mythical Zoan Devil Fruit. Isasama na rin natin dito ang mga may kakayahan ng isang god na posibleng babago sa mga labanan na makikita natin sa future ng One Piece. Samahan nyo akong alamin kung sino yung mga yan. Pero bago yan ay kung mahilig ka sa mga gantong content patungkol sa One Piece ay huwag mo kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit ang bell para maging updated sa mga spoilers, theory o predictions na parating dito sa channel. Salamat sa pagsuporta mga katambay. O paano, simulan na natin. Let's go! Sa mundo ng One Piece ay makakasurvive lang ang isang individual sa laban, lalo't kung pirata siya ay kapag meron siyang kakaibang kakayahan katulad ng pagiging bihasa sa haki. Swerte kung nabiyayaan siya ng King sa haki o magkaroon siya ng kakaibang powers sa pagkain ng Devil Fruit. May iba't ibang uri ng Devil Fruit, ang Paramecia, Logia at so on. Pero sa era ngayon ng One Piece ay ang mga yan ay pangkaraniwan na lang. Subalit may isang bukod tanging Devil Fruit ang talagang pag natagpuan at nakain ay mahihigitan nito yung tatlong kategory ng Devil Fruit na yon. Ito nga ay ang Mythical Zoan. Alam natin na sobrang rare at iilan lang talaga ang mga sumulpot na may gantong kapangyarihan nung tumungtong na sila Luffy sa New World. Pero sa mga dumaang arc at mga chapter nga ay marami ang nadagdag dito at yan ang mga kikilalanin natin ngayon. Aalamin din natin kung paano nito mababago ang takbo ng labanan na mangyayari sa mga future arc ng One Piece. Kapag narinig ng mga tao o kung sinong nilalang sa One Piece ang katagang Mythical Zoan ay nako, halo-halo ang magiging reaksyon. Takot, pagkamangha dahil hindi biro ang ganong kapangyarihan. Napaka-rare na kapangyarihan kasi ang pinag-uusapan natin dito, mas malakas, mas unique na powers ay mas kikilalanin sa buong mundo. Ang ilan nga sa mga may Mythical Zoan Devil Fruit ay kabilang ngayon sa world government at sa mga marines. May ilan na godlike powers, may ilan na nakakatakot. Unahin natin ang mga nakakatakot na netong mga chapter lang na dumaan ay pinakilala na. Ang lineup ng Gorosei na mga walang awa at hindi makatao, mga sobrang sama ang ugali at yung mga gawain nila na di katanggap-tanggap. At kung sino ang mga Gorosei ay naipakita sa kanilang mga Devil Fruit powers na karaniwan sa mga to ay mga yokai o tinatawag din na mga supernatural o mythical creatures sa Japan. Kaya ganyan na lang ang itsura ng mga form ng mga Gorosei. Nakakatakot at parang hindi ka patutulugin pag nakaharap mo sila. Nandyan ang monster sandworm ni Jupiter na muntik na ngang makain ito sila Luffy kasama si Dory at Brogy. Kayang-kaya nitong si Jupiter na higupin lahat ng mga nasa paligid niya at mukhang kahit yung buong egghead kaya niyang kainin. Etong kay Marcus Mars naman ay isang malaking ibon o kung tawagin ay Itchumade. Sa sobrang laki at bilis nitong lumipad, kaya niyang sirain yung sobrang tibay na shield dome ng Punk Records. Kaya rin niyang bumuga ng sobrang lakas na beam na burado talaga pag natamaan ng kung sino. Nandyan din ang Pensy na form ni War Curie na sobrang tigas ng ulo na kahit nga ang suntok ni Luffy ay hindi nga umuubra. Ito din ang pangunahing kalaban nila Luffy kasama si Dory at Brogy sa Egghead. Nahirapan din sila dito dahil sobrang laki na nga, matigas pa ang ulo. Tapos nagliliyab pa. Ang pinakamaangas naman na Gorosei ay itong si Nusjuro na ang form nga ay Bakutsu. Kaya rin niyang maging centaur. Pagkalahating form ang ginagamit niya at ang astig. Siya lang naman yung nagpatigil sa ibang mga Mark 1 na pasipista. Hinati ang kalahati ng Punk Records at ang kinalaban ni Zoro bago nga makatakas ang mga bida natin. Hawak din ito ang isa sa di pa kilalang Kitetsu Blade. Kaya si Nusjuro ang pinakaastig na Gorosei. Itong huli naman ay ang namatay na si Saturn na ang form nga ay Gyuki. Ito ang pinaka nakakatakot na form ng Gorosei dahil hindi pwedeng mahawakan to at malulusaw nga sa lason yung kung sino. Sa kalahat tayo gusto talaga nating mawala si Saturn dahil siya ang nagpahirap kay Kuma at kay Bonnie. Sa ngayon nga ang may hawak sa posisyon ni Saturn ay si Garling na posible din na isang Mythical Zoan ang Devil Fruit. Marereveal din yan sa future na ang theory nga ay ang hawak niya ay ang Mythical Zoan Fenrir. May mga God's Knight din na may mga Mythical Zoan. Isang
nga itong si Killingham sa meron. Siya lang naman ang isa sa mga pangunahing dahilan kaya nagkakaroon ng kaguluhan ngayon sa LBAP. Taglay ni Killingham ang Ryuryu-Nomi model Kirin. Nakita na natin ang dalawa sa form niya, isang hybrid form at parang isang centaur. Kahit na mukhang mahina ang itsura nitong si Killingham ay pinapakita naman niya sa powers niya kung ano talaga ang kaya niya. Siya lang naman ang may gawa sa mga nightmare monsters na nagpapahirap sa mga giants at meron pang kakayahan si Killingham na sobrang useful. Kaya niyang kumuha ng kung anong bagay sa panaginip at magamit yon agad-agad. Katulad na lang nung kumakain sila nila Gunko. Dahil walang asin si Summers ay pinatulog siya ni Killingham at kinuha nito sa panaginip nito yung asin. At ayun, may instant asin sila. Napakalupit, 'di ba? Hindi lang si Killingham ang may mythical Zoan sa God's Knight. Ang leader nila ngayon na si Shamrock ay yung espada nito ay may powers din. Gamit ni Shamrock ang espadang Cerberus. Yung espada na to ay kayang-kayang mapinsala at mapuruhan ng isang ancient giant. At napakatibay na katawan ni Loki. Muntik pa ngang mapatay nila Shamrock itong si Loki kung di lang talaga nasagip nila Luffy. At magamot agad ni Gerd nung dumating sila. Kaya di rin talaga biro ang espada ni Shamrock na yan. Posibleng hindi lang sila Shamrock ang lilitaw na may mythical Zoan sa God's Knight dahil unti-unti nang nire-reveal ang ibang mga member nito. Kaya abangan natin kung sino pa ang mga mare-reveal dyan. Sa mga pirata naman tayo, unahin natin yung mga nasa Wano. May mga na-reveal din talaga na mythical Zoan doon. Madami rin sila. Katulad na lang ni Onimaru, yung tagapagbantay ng mga espada na kumuha pa nga doon sa Shusui. Ang form ni Onimaru na yan ay parang isang Pax. Ang posibleng isa rin sa magiging Straw Hat in the future na si Yamato. Ang taglay naman niyang powers ay ang mythical Zoan Guardian Deity Wolf. Yung Devil Fruit na to ni Yamato ay matatagpuan lang daw sa Wano. Binigyan nito si Yamato ng sobrang lakas na combat strength. Nakakagamit din siya ng ice ability. Saka awakened na rin itong si Yamato kaya nakayanan niyang makipaglaban sa tatay niyang si Kaido. Speaking of Kaido, mythical Zoan din ang gamit niyan. Si Kaido ang dating kinatatakutan at binansagan na King of the Beast. Di ko lang alam kung siya pa rin ngayon dahil wala sa kalingkingan ni Loki itong si Kaido ngayon. Anyway, yung form ni Kaido ay isang Eastern Dragon at namangha tayo dito dahil sobrang laki nito. Nung unang kita natin sa form ni Kaido, ang mythical Zoan ni Kaido ay tinatawag na Fish Fruit model Azure Dragon. Nakakalipad gamit ang mga flame clouds at kayang paangatin din ito ang isang isla. Bumubuga ng Dragon Breath na kayang tumunaw ng isang bundok. Kahit naman natalo ni Luffy si Kaido ay sobrang lakas pa rin talaga ni Kaido dahil ilang laban muna ang nangyari bago nga siya napatumba. Huwag natin kalimutan na kapag Wano ang usapan ay itong walang hiyang to ang maaalala natin. Syempre si Orochi, ang taong nagpahirap, gumawa ng kalokohan sa mga tao, inutos si Oden at ginawang wasteland ang ilang bahagi ng Wano. Taglay ni Orochi ang isang mythical Zoan na ang tawag ay Heavy Nomi model Yamata no Orochi o Snake Dragon Hybrid. Siguro mas okay na tawagin siyang Hydra kasi nga sobrang daming ulo at matibay din itong si Orochi. Kaya niyang mag-survive kahit maputulan pa ng ilang ulo. Kaso nga lang sa huling mga sandali sa Wano arc ay tinalo siya nila Denjiro at Hiyori. Sinunog ang buong katawan ni Orochi. Sa ibang pirate group naman tayo, nandyan ang Blackbeard Pirates na kilala sa mga Devil Fruit Hunter na member nito. Kinatatakutan nga sila Teach dahil ang punteriya ng mga to para lumakas lalo ang grupo nila ay mga Devil Fruit user na sobrang useful para sa kanilang plano. Isa sa mga miyembro ni Teach na may mythical Zoan ay itong si Crescent Moon Hunter na si Katarina Devon. Ang hawak na powers ni Katarina ay tinatawag na Dog Fruit model Nine-Tailed Fox. Isa sa pangunahing ability talaga ni Katarina ay kaya niyang mangopya ng kahit sinong nilalang. Mapamuka, katawan, pati nga mga gamit kaya niyang kopyahin. Isa sa mga nakita nating nakopya niya ay si Absalom na tropa ni Moria at nito lang nung Egghead ay nahawakan niya si Saturn. Ewan ko nga lang kung magagamit pa nila yung form na yan. Dahil patay na nga yung tunay na Saturn, baka mabisto sila dyan. Pero napaka-useful ng ability ni Katarina. Lalo na pag may mga susugurin silang isla o kung sinong kalaban. Magagaya nito kung sinong nakatira mismo doon. Pwede rin siyang maging spy para kay Teach. Isa pa sa mga may mythical Zoan na ability sa Blackbeard Pirates ay itong si Stronger na kabayo ni Dokyu. Tama, yung kabayo na yan ay may mythical Zoan. Nakain ni Stronger ang Uma Nomi model Pegasus dahil dyan sa ability na yan ay kayang lumipad nitong si Stronger kahit na parang sakitin din ito katulad ni Dokyu. Itong mga panghuli na babanggitin natin ay ito talaga yung mga sikat na may mythical Zoan ngayon sa One Piece. Unahin na natin itong isa sa mga dating member ng Whitebeard Pirates. Ang unang nagpakilala ng isang mythical Zoan na Devil Fruit sa One Piece. Ito
nga ay si Marco the Phoenix. Ang hawak na ability ni Marco ay tinatawag na Tori Nomi Model Phoenix. Binibigyan si Marco ng ability na makalipad, mas pinalakas na katawan lalo na sa labanan at kayang-kaya ni Marco na makaligtas at mag-regenerate sa kahit anong uri ng atake gamit yung Flames of Resurrection niya. Nakita natin yan ng ilang ulit kung paano tumatakbo ang ability ni Marco. Ilan sa malalakas ang hinarap niya, si Kizaru, ang ibang Admiral, ibang mga Vice Admiral, si Teach na labanan niya din, yung dalawang commander ni Kaido na si King at Queen. Sinolo lang niya yan. Ganyan kalakas si Marco at kabihasa sa labanan. Marami na rin kasi tong hinarap na laban sa history ng Whitebeard Pirates. Dahil itong si Marco ay nasa Paramount War noon, ay isama na rin natin dito syempre itong dating Fleet Admiral na si Sengoku. Isa sa trio ng malalakas na Marines itong si Sengoku. Kasama si Garp at si Churu. Taglay ni Sengoku ang Mythical Zoan na Hito Nomi Model Daibutsu. Kaya ni Sengoku na mag-transform sa pagiging Giant Golden Buddha. Sa form na to ay binibigyan si Sengoku ng napakalakas na katawan, kapangyarihan at puwersa. Lalo na pag ginagamit niya yung napakalakas at nakakapinsalang shockwave na ang tawag ay Palm Strike. Ang isa sa mga napuruhan talaga sa Palm Strike ni Sengoku ay si Teach. Kinawawa nga ni Sengoku si Teach nun dahil lagi nga sinasalo ni Teach yung mga Palm Strike ni Sengoku. Si Marco at Sengoku ang dalawa sa mga hindi natin makakalimutan na mga individual sa Paramount War na nagpakita ng mga kakaibang ability at napaka-rare na Mythical Zoan powers. Netong Elbap arc nga ay may mga malalakas din ng mga karakter ang lumabas at pinakita na rin ni Imu ang ilan sa mga ability niya. Pero ang isa sa mga nagpa-excite talaga sa atin ay ang pag-reveal sa kung ano talaga ang Devil Fruit ni Loki. Isa na ngang Ancient Giant, malakas sa pakikipaglaban, may Ragnir, tapos may Mythical Zoan Devil Fruit pa. Napaka-OP naman talaga. Ang hawak ni Loki na powers ay tinatawag na Dragon Fruit Model Nidhogg. Nabibigyan nga nito si Loki ng ability na maging isang colossal dragon na pinakamalaki sa buong mundo. Sabi nga ni Eldar Jarul dito na itong powers ni Loki o sa ngayon mismong si Loki ay may kakayahan na makawasak ng ilang lugar sa mundo. Nakita rin natin na kayang bumuga ni Loki ng sobrang lakas na Dragon Breath na ilang beses na mas malakas pa sa puwersa na ginagawa ni Kaido. Baka pag si Kaido ay binugahan ni Loki, baka matunaw pa si Kaido dyan. Hindi lang yan, gamit din ni Loki ang hammer na Ragnir na sobrang lakas din at may ice ability pa. Sa ngayon si Loki ay mukhang ang tinatawag na ngayon na God of War ng Elbap dahil nga nasa kanya ang ability nung dating God of War. Isa na din dyan yung Ragnir na si Ratatoskar. Syempre wag natin kalimutan ang bida natin na si Luffy na mas unti-unti ngang lumalakas sa mga nagdadaang chapter. Ang may taglay ng Hito Nomi Model Nika, ang Sun God. Hindi natin matatanggi na lumakas na din talaga si Luffy. Easy na lang sa kanya na humarap ng mga admiral, kinawawa ang isang Kizaru, kayang sumabay at makipaglaban sa mga Gorosei. Isa na ring Yonko ang bida natin. Sobrang dami ng nakamit at napagtagumpayan na laban ang nangyari kay Luffy sa mga nagdaang arc. Pero aminin natin na kahit awakened at nasa kanya na ang Nika Fruit, ay limitado pa rin ang lakas ni Luffy. May mga kahinaan pa rin ang Gear Pip lalo na sa time limit nito. Pero kung sa bayang laban lang at pagpapakita ng Conqueror's Haki ay kayang-kaya talaga ni Luffy yan. Para sa akin, ang powers ni Luffy ngayon ay nasa base form pa lang ng Gear Pip. Posibleng sa mga dadaang chapter o mismong dito sa arc ng Elbap ay may mga makikita pa tayong pagtaas ng power level ni Luffy. Lalo na sa Gear Pip nito, posibleng may mga form pa tayong aabangan kay Luffy na nakapaloob doon sa Gear Pip. Abangan lang natin yan. May mga dadagdag lang akong konti na posibleng magkaroon din ng Mythical Zoan o mare-reveal na gumagamit din ito. Isa na dyan si Red Herd Shanks. Hindi sa nakakain siya ng Devil Fruit, kundi yung espada niya ang may ability ng Mythical Zoan. Katulad ng kapatid niya na si Shamrock. Matatandaan natin na ang pangalan ng espada ni Shanks ay Griffon na katunog ng Griffin na isang mythical creature. Sama na rin natin dito si Blackbeard. Walang katapusan na theory about kay Blackbeard. Hindi natin maiiwasan yan dahil napaka-misteryoso pa rin kasi ni Teach. Lalo na at may dalawang Devil Fruit to na hindi pa rin natin alam kung bakit niya nakayanang gawin yun. Maraming teorya na posibleng magkaroon pa ng pangatlong Devil Fruit si Teach at mukhang Mythical Zoan na ang parating. Kaya kailangan din talagang mag-iingat kay Teach pag nagkataon na mangyari yan. Sama na rin natin si Dragon dahil isa rin to sa inaabangan na mag-reveal ng Devil Fruit niya at sure na Mythical Zoan din yan. Huwag natin kalimutan ang King of the World na si Imu. Isa rin to sa mga misteryoso na sobrang lakas ng kapangyarihan. Hindi pa rin natin talaga lubos na nauunawaan kung ano talaga ang powers ni Imu. Pero alam natin na galing sa kadiliman ang ability na tong nilalang na to. At
Posibleng sa mga dadating na chapter ay unti-unti nang ipakilala kung ano ba talaga ang powers at kung sino itong si Imu. Sa mga nasabi ko na theory o pananaw ay mas mabuti pa din na abangan na lang natin ang mga susunod pa na chapter. Na-excite lang tayo dahil palupit na ng palupit ang mga nangyayari. Kaya mga katambay, ano sa palagay nyo? Sino pa kaya ang may mga mythical Zoan sa One Piece? Comment nyo lang sa baba at babasahin ko yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over and out!